Ang mga mata ay nakapikit, ang mga kamay ay nakatiklop sa panalangin. Walang nakaramdam ng panganib. Wala pang sigaw. Pero sa loob ng 3 minuto, ang lahat ay babagsak. -8:47 ng umaga. Quiapo Church, Maynila. Ang hangin ay mabigat, punang init at pawis ng mga nagsisiksikan sa loob ng lumang simbahan. Sa gitna ng katahimikan ng misa, isang lalaking nakasuot ng abuhing jacket ang marahang lumalakad patungo sa altar. Nakapikit siya, hindi para manalangin, para maghanda. Body of Christ, wika ni Padre Miguel, hawak ang hostyang iniangat niya sa itaas. Kumurap ang ilaw. Isang babae sa likuran ay napahinto sa pagrosaryo. Isang batang estudyante ay sumulyap sa kanyang kandila, tila may naramdamang kakaiba sa paligid. 3 bangko sa likod, nandoon si Rashid Malik. At doon nagsimula ang lahat. Ang araw na iyon ay nagsimula gaya ng karaniwan. Sa bangketa ng Plaza Miranda, nagbebenta si Mang Rudy ng mga anting-anting, habang ang mga batang kalye ay naglalaro sa ilalim ng init ng araw. Sa loob ng simbahan, nagsisidatingan ang mga tao, mga tindera, manggagawa, estudyante, matandang babaeng may hawak na lumang rosaryo. Isa sa kanila si Angie Santos. Hawak-hawak ang kanyang rosaryong plastik, inuusal ang parehong dasal para sa kanyang apo, isang batang may sakit sa bato. Wala siyang alam sa takbo ng politika, relihiyon, o mga galit na hindi sa kanya. Ang meron lang siya, pananalig. Padre Miguel ang magsisimba ngayon, narinig niyang sabi ng isang lalaki. Yung matagal na rito. Mabait yon. Sa altar, naghahanda na si Padre Miguel Rodriguez. 17 taon na siyang pari ng Quiapo. Kabisado na niya ang bawat basag sa marmol, bawat peklat ng kahoy sa mga bangko. Para sa kanya, ito ang tahanan, isang lugar ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan ng Maynila. Sa likuran, hindi nagpapakita ng emosyon si Rashid Malik. Nakatingin lang siya sa altar, tahimik. Wala sa mukha niya ang alinman sa galit, takot, o alinman. Ngunit sa loob ng jacket niya, isang bagay na malamig, matalim, at ipinagpaplanong gamitin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nagsimula ang misa. Tumugtog ang organo, sumabay ang mga tao sa awit. Sa bawat salita ng liturhiya, bumibigat ang hangin. Hindi dahil sa init, dahil sa presensya ng isang intensyong hindi banal. Panginoon, kaawaan mo kami. Rashid ay naglakad ng kaunti. Isang hakbang. Walang nakapansin. Ang mga mata ng mga tao ay sa altar lang nakatuon. Sa gilid ng simbahan, si Antonio Cruz, isang driver ng jeep, ay nakaupo. Pagod mula sa biyahe, nakatulog halos sa sermon. Sa kabilang dako, si Ricardo Domingo, dating gwardya, ay nagbakasyon. Pumwesto siya sa pangatlong upuan, malapit sa aisle. Sa labas, isang matandang babae ang pinapasok ng isa pang gwardya. Walang nakabantay sa monitor ng CGE. Ang oras ay lumilipas, ngunit tila bumabagal ang bawat segundo. Habang sinasalita ni Padre Miguel ang ebanghelyo, si Rashid ay humakbang muli. 1, 2, 3. Pumasok sa aisle. Sa kanyang loob, umaalab ang galit na binhipa ng nakaraan. Ngunit sa kanyang mga mata, hindi sigaw kundi katahimikan. Ang uri ng katahimikang nauuna sa pagsabog. Sa altar, pagmamahal ang bumubuo sa kapatawaran, wika ni Padre Miguel. Ironya. O babala? Ang sino mang umuusig sa inyo, mahalin nyon. At noon niya inangat ang hostya. Kataas-taasang bahagi ng misa. Ang transubstantiation. Ang sandali ng misteryo. Si Rashid, ngayon ay nasa 2 bangko, inilabas ang kamay sa ilalim ng jacket. Kumislap ang talim. 3 bagay ang nangyari ng sabay. Napansin ni Angie Santos ang dalaw. Napasigaw siya. Tumayo si Ricardo Domingo. Nabitawan ni Rashid ang zipper ng jacket. Bumukas ito at bumagsak ang tela. Ang kutsilyo ay nagniningning sa liwanag. Tumigil ang lahat. Ang katawan ni Rashid ay bumilis. Ang mga paa niya ay tumakbo. Ang kamay niya ay bumuelo. Ang kutsilyo ay pumaimbulog sa hangin. Ngunit sa mismong segundo ng kanyang paglapit kay Padre Miguel, tumigil ang lahat. Ang ilaw ay kumurap. 3 bombilya ang sabay-sabay na namatay. Ang tunog ng sound system ay pumito, isang matinis na tunog, parang sa hangin ng bagyo. Si Rashid tumigil sa air. Parang rebulto. Hindi gumagalaw.
Ang mga tao sa unahan frozen. Nakaluhod, nakatayo, nakatingin. Walang isa man ang nakagalaw. Parang may pinindot na pause. Si Padre Miguel, nakatayo pa rin, hawak ang hostya, hindi umiimik. Ang mga mata niya ay unti-unting bumuka sa gulat. Ang kamay niya ay nanginginig. Pero hindi pa rin niya inibaba ang hostya. Sa halip, ibinulong niya ang mga salita sa Latin. Hindi hiling ng tulong, hindi paghingi ng proteksyon, kundi pagsunod sa ritual. Haus est enim corpus meum. At sa harap niya, isang lalaki na may hawak na kutsilyo, natigil sa ere. Isang hakbang na lang sana. Isang iglap na lang. Ngunit tila may pader ng hangin. O oras. O grasya. Sa gilid, si Ricardo Domingo ay natigil 3 talampakan ang layo. Parang may puwersang pumigil sa kanya. Si Antonio Cruz ay napaluhod sa sahig, hindi makalapit. Ang mga tao, para bang nasa loob ng larawan. Isang sandali na walang hangin, walang tunog, walang galaw. At pagkatapos, isang liwanag. Hindi kumikislap. Hindi nakasisilaw. Isang malambot, mainit na liwanag na nanggaling sa likod ng rebultong matagal nang nakatayo sa silangang pader ng simbahan, ang imahe ng mahal na birhen ng kapayapaan. Ang liwanag ay hindi basta sumindi, parang unti-unting sumikat. Dahan-dahan. At sa bawat segundo, parang bumabalot ito sa bawat sulok ng simbahan. Si NJ Santos ay napaluhan ng hindi niya namamalayan. Ang estudyanteng babae ay hinugot ang kanyang cellphone, nanginginig ang kamay. Ibinato ang kamera sa direksyon ng altar. Nakarecord ang lahat. Si Rashid ay nanginginig. Ngunit hindi niya kayang gumalaw. At sa harap ng lahat ng ito, ang rebulto ay kumilos. Ang mga mata ng estatwa ay kumurap. Ang kulay ng kahoy ay tila naging balat. Ang kamay na nakatiklop sa panalangin ay unti-unting bumuka. Ang kulay asul na belo ay gumalaw kahit walang hangin. Si Ricardo ay napabulong. Diyos ko ni. Ang mahal na birhen ay bumaba sa pedestal. At sa oras na yon, nag-iba ang lahat. Hindi gumagalaw ang kutsilyo. Nasa hangin ito, 5 pulgada mula sa dibdib ni Padre Miguel. Nakaangat, nagniningning sa ilalim ng mahinang ilaw ng simbahan, parang may pumipigil dito sa ere. Ang kamay ni Rashid ay nanatiling nakabuelo, pero hindi rin makagalaw. Ang ekspresyon niya ay naipit sa pagitan ng galit at gulat. Parang gising ang isip pero tinakpan ng sariling katawan. Walang umimik. Walang umangal. Walang huminga. Ang simbahan ay tila nilamon ng katahimikan na mas malalim pa sa alinmang dasal. Ang uri ng katahimikang naririnig mo lang kapag ang mundo ay biglang huminto sa pag-ikot. Sa mismong sandaling iyon, bawat mata, bawat puso, bawat paghinga, nagtanong ng parehong bagay. Ano ito? Sa pangatlong hilera, si Ricardo Domingo ay nanatiling nakalunch. Isang hakbang na lang sana. Pero ang katawan niya ay tila bumangga sa salamin, isang pader ng hindi nakikitang lakas. Umusal siya ng dasal sa isip. Walang kasiguruhan, pero punang takot. Diyos ko, anong nangyayari, bulong niya. Sa likod, si Antonio Cruz ay nakaluhod na sa sahig, hawak ang dibdib, hindi sa takot kundi sa pagkabigla. Hindi niya maipaliwanag, pero ang balat niya ay nilamig, ang hininga niya ay kita sa hangin, sa loob ng isang tropikal na simbahan. Parang may bagyo pero wala, sabi niya, mahina. Sa bandang gilid ng altar, ang estudyanteng babae, si Maria Lu, ay naiyak na. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung dahil sa takot o sa isang bagay na mas malaki. Hinugot niya ang cellphone mula sa bag, tinutok ito sa altar, at sinimulang mag-record. Sa screen ng cellphone, nakita niya ang hostyang hawak ni Padre Miguel na nanatiling nakataas. At sa harap nito, isang lalaking tila estatwa, may kutsilyong nakabitin sa ere. Walang tunog sa paligid. Pero may sinag. Ang liwanag ay lumalakas. Hindi ito ilaw ng kuryente, hindi rin ng araw. Isa itong liwanag na tila dumadaloy, hindi lamang sa paligid kundi sa loob. Sa bawat basag ng marmol. Sa bawat puwang ng kahoy. Sa balat. Sa hininga. Ang pinagmumulan, ang estatwa ng mahal na birhen ng kapayapaan sa silangang pader ng simbahan. Noon lang nila napansin na ito ay nagbabago. Ang kulay ng kahoy ay tila naging balat. Ang mga mata na dating pintado ay tila tumingin. Hindi lang basta-basta tumingin, kundi tumingin ng diretsyo, isa-isa, sa lahat ng naroroon. Sa bawat isa.
Kay Emrea Santos, una siyang tumingin. Hindi ako karapat-dapat, bulong ni Elrea Santos, hawak ang rosaryo niya. Ngunit sa tingin na yon, parang may nagsabi sa kanya na sapat na siya. Kay Maria Lu, isang buntong hininga ang sinagot ng estatwa. Para bang isang kamay ang humawak sa kanyang balikat mula sa loob ng ilaw. Ang kanyang mga mata ay napapikit. Hindi sa takot, sa kapayapaan. Kay Ricardo, sa gitna ng kanyang pagkakatuwid ng katawan, ang kanyang puso ay tumigil sa pagkabog. Ang tensyon sa kanyang balikat ay nawala. At kay Rashid, tumingin ang rebulto, hindi bilang hukom, kundi bilang ina. Ang paggalaw ng estatwa ay halos hindi mapansin sa una. Isang maliit na paglingon. Isang marahang pag-unat ng kamay. Parang hinihipan ng hangin ang belo. Ngunit walang hangin. Parang gumagalaw ang tela. Ngunit ito'y kahoy. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan, ang kanyang mga paa ay umusad mula sa pedestal. Hindi siya naglakad, lumutang siya. 1 pulgada sa itaas ng marmol. Ang kanyang presensya ay hindi bumangga sa hangin. Tila siya ang hangin. Ang liwanag ay lumalakas, ngunit hindi masakit sa mata. Sa halip, ito'y nagpapainit sa dibdib. Ang mga sugat ng puso ay tila binubuksan at hinahaplos. Ang galit ay parang pinipiga palabas. Si Rashid ay hindi makagalaw. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang mga kalamnan ay nanginginig. Ang kutsilyo ay nanatiling nakabitin sa pagitan nila ni Padre Miguel. Ngunit nang humakbang ang nilalang mula sa rebulto, nagsimulang manginig ang kanyang kamay. Parang may dumaan na alon sa kanyang kalamnan. Ang talim ay kumibot. Isang tunog ang lumabas, isang matinis, manipis na ugong na tila metalong humihiyaw. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang lumabas. Hindi sigaw, hindi salita. Isang katahimikang punang hangarin. Isa siyang taong hindi marunong humingi ng tulong, pero ngayon ay desperado. At sa harap niya, huminto ang babae. Ang kanyang anyo ay hindi nagbago ng laki, ngunit naroon ang bigat. Ang bigat ng presensya. Parang lahat ng kapatawaran sa mundo ay nagkatawang tao. Lumuhod si Padre Miguel. Unti-unti. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala. Ang hostya ay kanyang ibinaba, marahan, ibinaba sa altar. Huminga siya ng malalim. Santa Maria, Mater Dei. Hindi niya natapos. Nagsimula na siyang lumuha. Ang babae ay lumapit pa. Ang kanyang kamay ay umunat, dahan-dahan, patungo sa pisngi ni Rashid. Ang hangin sa pagitan nila ay parang gumagalaw, umiikot, may alon. Parang mismong oras ang tumatanggi sa kanyang paglapit. Ngunit hindi siya tumigil. At sa wakas, dumampi ang kanyang mga daliri sa balat ni Rashid. Isang putok. Hindi literal. Isang dagundong ng emosyon. Parang may basong nabasag sa loob ni Rashid. Ang kanyang katawan ay nayanig. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay, ngunit hindi siya bumagsak. Parang may mga kamay na umalalay sa kanya pababa. Ang kutsilyo ay nalaglag, bumagsak sa marmol, at ang tunog nito'y umalingaw-ngaw na parang kulog. Si Rashid ay lumuhod. At sumigaw. Hindi sa sakit, kundi sa isang pagbitaw. Ang uri ng sigaw na hindi mo kayang pigilan. Galing sa pusod ng kaluluwa. Hindi sigaw ng karahasan, sigaw ng paglaya. Si Padre Miguel ay lumapit, nanginginig ang katawan. Hindi niya alam kung paano haharapin ang eksenang ito. Wala sa mga librong binasa niya, wala sa mga humilyang isinulat niya, ang makapaghahanda sa kanya rito. Lumuhod siya sa tabi ni Rashid. Ang lalaki ay humahagulhol, sinasambit ang mga salitang halo-halo, Tagalog, Arabic, Latin, hindi para ipaliwanag, kundi para isuka ang lahat ng laman ng loob. Patawad-patawad. Ala. Ina-ni. Ang liwanag ay nakatuon ngayon sa dibdib niya. Ang kamay ng babae ay dumikit sa gitna ng kanyang dibdib, doon mismo sa kinikimkim na galit. At parang likidong ginto, pumasok ang liwanag sa kanya. Nagningning ang kanyang balat. Hindi sa liwanag ng araw, kundi mula sa loob. Ang ugat sa kanyang leeg, sa kanyang mga bisig, ay tila pinuno ng liwanag. Sumigaw muli si Rashid. Isang sigaw ng kapatawaran, hindi ng puot. Pagkatapos katahimikan. Ang buong simbahan ay nanatiling tahimik. Pero hindi ito ang uri ng katahimikan ng takot. Ito'y kapayapaan. Tunay. Buo. Ang babae ay tumayo. Ang kanyang anyo ay nagsimulang lumabo. Hindi agad.
Hindi siya naglaho, kundi unti-unting bumalik sa anyong estatwa. Ang kulay ng balat ay naging kahoy. Ang tela ay naging pintura. Ang mga mata ay nagsara. Ang sinag ay lumiit. Parang alon na humupa, pabalik sa laot. Isang huling liwanag ang pumikit. Pagkatapos wala na. Ang estatwa ng mahal na Birhen ng Kapayapaan ay muling nasa pedestal, hindi gumagalaw. Ngunit ang lahat ng naroroon ay alam, may nangyari. Hindi ito panaginip. Hindi ito ilusyon. Ito ay tunay. At ang buhay nila ay hindi na muling magiging katulad ng dati. Hindi agad nila napansin na ang mundo ay bumalik sa paggalaw. Isa-isa, marahang gumalaw ang mga tao, parang mga tao-tauhang ginising ng hindi nakikitang kamay. Ang iba ay umiiyak. Ang iba ay nakatulala. Si Padre Miguel, nakaluhod pa rin, hindi makapaniwala sa bigat ng hangin, sa amoy ng langis at kandila, sa kakaibang presensyang bumalot sa paligid. Ang kutsilyo ay nakahiga sa marmol, malamig, walang sinumang gustong lumapit dito. Si Rashid ay nakaluhod pa rin sa sahig, nanginginig, parang batang nawala ng direksyon. Ang kanyang mga kamay ay nakalaylay, ang mga mata niya ay nakapikit. May mga patak ng luha sa sahig. Walang umimik. Walang nagsalita ng inghimala. Ngunit lahat ay nakaramdam ng parehong bagay, isang presensya na hindi nila kayang bigkasin, pero malinaw nilang alam, naroon pa rin siya. Sa gilid, si NJ Santos ay nakatayo na ngayon, nanginginig pa rin ang tuhod. Ang rosaryo sa kamay niya ay nagningning sa liwanag na parang galing sa kandila, pero walang kandilang nakasindi. Humakbang siya ng isa, pero parang may pumigil sa kanya. Hindi takot, kundi galang. Sa loob ng kanyang puso, isang boses ang marahang bumulong, hindi niya ito narinig sa tenga, kundi sa dibdib. Hindi lahat ng sugat ay kailangang gumaling. Ang iba, dapat manatili para maalala mo kung bakit ka nagmahal. Napahawak siya sa dibdib. Ang mga mata niya ay bumukas, at sa unang pagkakataon matapos ang mga linggo ng pagdurusa, naramdaman niyang kalmado ang loob niya. Si Ricardo Domingo naman ay nakatingin lang sa rebulto. Hindi niya kayang ipaliwanag ang nakita niya. Bilang dating gwardya, nasanay siya sa rason, sa pisikal, sa mga bagay na may dahilan. Ngunit ngayon, kahit anong paliwanag, wala. Walang lohika sa paggalaw ng kahoy. Walang paliwanag sa liwanag na hindi sumusunog. Narinig niya ang isang tinig, mahina pero malinaw. Parang may taong nagsalita sa mismong likod ng kanyang ulo. Hindi mo kailangang maging malakas para protektahan. Minsan sapat nang naroon ka. Napalunok siya. Napaluha. Ang mga kamay niyang dating sanay sa baril, sa baton, ay ngayon nanginginig na parang sa batang unang natutong manalangin. Sa pinakalikod, si Maria Lu ay nakayuko pa rin, hawak ang cellphone na patuloy na nagre-record. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Sa screen, kita ang liwanag, ginto, buhay, umaagos sa simbahan na parang tubig. At sa gitna nito, ang mukha ng rebulto na ngayoy tila laman at dugo. Hindi siya makapagsalita. Pero sa loob niya, may narinig siyang pamilyar na tinig, tinig ng kanyang yumaong lola. Hindi mo kailangang matakot sa bukas. Basta't matuto kang bumangon sa ngayon. Ang kanyang mga luha ay tumulo sa cellphone screen. Napahawak siya sa rosaryo na iniwan ng kanyang lola noon. Ngayon lang muli niya ito naramdaman na parang may bigat, parang buhay. Ang liwanag ay unti-unting humupa, ngunit hindi nawala. Ito'y parang umikot, nagsimulang lumipad, at dumaloy papunta sa gitna kay Rashid. Ang katawan ni Rashid ay nagsimulang manginig muli. Ang kanyang mga kamay ay kumapit sa sahig, parang sinusubukang pigilan ang alon ng damdaming dumadaloy sa kanya. Ang kanyang dibdib ay parang binubuksan. Ang bawat paghinga ay parang may pumapasok na apoy, hindi nasusunog pero nililinis. Patawad ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Patawad sa lahat. Ang tinig niya ay basag, parang kalansing ng basag na salamin. Ngunit malinaw ang katotohanan sa bawat pantig. Ang kamay ng rebulto o ng nilalang na dating kahoy ay muling gumalaw. Hinaplos nito ang mukha ni Rashid. Marahan. Parang ina sa kanyang anak na may sakit. At doon nagsimula ang pag-iyak. Hindi iyak ng takot. Hindi iyak ng kahihiyan. Kundi iyak ng kaluluwa na sa wakas ay pinatawad. Padre, bulong ni Antonio Cruz, halos hindi marinig. Padre, totoo ba to? Si Padre Miguel ay tumingin sa kanya, ngunit hindi sumagot. Hindi niya alam kung paano. Kahit siya, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nakikita niya.
Ang isang parte sa kanya, bilang pari, ay gusto sanang sigawan ang lahat na manalangin. Ngunit ang mas malalim na bahagi ay nagsabing, manahimik. Sapagkat may ginagawa ang Diyos at hindi niya kailangan ng komentaryo. Sa sandaling iyon, ang liwanag ay nagsimulang kumalat. Dumaan ito sa mga bangko, sa mga haligi, sa bawat tao. At bawat isa may natanggap. Hindi pare-pareho, pero lahat, personal. Kay Maria Lu, liwanag sa noo, kaliwanagan. Kay Ricardo, sa mga kamay, pagtigil sa paghihiganti. Kay Enye Santos, sa dibdib, pag-asa. Kay Antonio, sa mga mata, pangunawa. Kay Padre Miguel, sa puso, hamon. At kay Rashid, kabuuan. Muling umalab ang kanyang katawan, at isang huling alon ng liwanag ang pumasok sa kanya. Isang hininga. Isang pagbitaw. At sa sandaling iyon, bumukas ang kanyang mga mata. Hindi na ito ang parehong mga matang puno ng galit. Ang mga ito ngayon ay malinaw, mapayapa, puno ng luha, pero hindi luha ng takot. Luha ng isang taong muling isinilang. Ang kanyang mga labi ay gumalaw, mahina, halos pabulong. Salamat, Tay. At nang sabihin niya yon, ang mga ilaw sa simbahan ay muling sumindi. Isa-isa, parang muling nagising ang mundo. Walang pumalakpak. Walang sigaw. Walang nagtakbuhan palabas. Lahat ay nanatili, parang natatakot na masira ang mahika ng sandali. Si Padre Miguel ay lumapit, marahang hinawakan ang balikat ni Rashid. Ang lalaking kanina lamang ay kaaway ng lahat, ngayon ay parang isang batang umuwi sa tahanan. Anak, bulong ng pari, ang tinig ay halos punit. Tapos na. Ngunit si Rashid ay umiling. Hindi pa. Alam niya. Nararamdaman niya. Hindi pa tapos. May kailangan pa siyang harapin, hindi sa labas, kundi sa loob. Ang rebulto ay nakabalik na sa pedestal, parang walang nangyari. Ngunit alam ng lahat na hindi iyon pareho. Ang mga mata nito, kahit kahoy, tila buhay pa rin. At sa paligid ng simbahan, ang hangin ay mabigat ngunit mapayapa. Isa-isang lumuhod ang mga tao. Hindi dahil sa takot. Hindi dahil sa himala. Kundi dahil sa katotohanan, may nagbago. Sa loob ng mga puso nila, may isang tanong na naiwan. Ano ang narinig ko? Ano ang sinabi niya sa akin? At sa gitna ng mga tanong na yon, may isang sagot na hindi nila kailangan ng salita para marinig. Ang liwanag ay hindi lang ilaw. Ito ay paanyaya. At doon natapos ang araw na yon, hindi sa pagputol ng kutsilyo, kundi sa pagputol ng kadiliman. Ang labanan ay hindi sa pagitan ng dalawang tao, kundi sa pagitan ng galit at awa. At sa pagkakataong iyon, ang awa ang nanalo. Nakaluhod si Rashid. Basang-basa ang kanyang mukha sa luha, at ang katawan niyang kanina'y puno ng tensyon ay ngayoy parang sinukuan na ng lakas. Nasa harap niya si Padre Miguel, nanginginig pa rin, pero hindi sa takot, kundi sa bigat ng awa. Walang salita sa pagitan nila. Walang sermon. Walang pangangaral. Tanging katahimikan na may laman. Dahan-dahang iniunat ni Padre Miguel ang kamay at ginawa ang tanda ng krus sa noo ni Rashid. Pagpalain ka ng Diyos na hindi mo inaasahan pero lagi mong kailangan. Ang mga salita ay mahina, halos bulong, ngunit narinig ng buong simbahan. Parang ang mismong hangin ang naghatid nito sa pandinig ng lahat. Sa mismong sandaling iyon, pumasok ang dalawang pulis sa simbahan. Nangangatog ang kamay ng isa habang hawak ang radyo. Tumigil sila sa pasilyo na patingin sa altar. Nakita nila ang kutsilyo sa sahig. Nakita nila ang lalaking dapat ay salarin, ngunit ito'y nakaluhod, umiiyak, at tila nagdarasal. Ang pari ay hindi sugatan. Ang mga tao ay hindi nagkakagulo. Walang sigawan. Walang panik. Ang pulis na si Romero ay lumapit, iniwasang tapakan ang kutsilyo. Padre, maingat niyang sabi, ligtas po ba kayo? Tumango si Padre Miguel, mabagal. Walang nasaktan. Wala sa amin. Pero minawasak. At muling itinayo. Napakunot noo ang pulis. Pasensya na, Padre, pero ano pong ibig ninyong sabihin? Ngunit bago pa siya makasagot, lumapit si Rashid, lumuhod sa harap ng mga otoridad. Kasalanan ko po. Ako po. Ako po yung may hawak ng kutsilyo. Humihingi po ako ng tawad. Binalikan siya ng titig ng dalawang pulis. Hindi nila alam kung anong gagawin. Arestuhin ba? Pusasan? Hindi siya nagtatago. Hindi siya lumalaban.
Ang isang kriminal ay hindi umiiyak ng ganito. Pero ang kutsilyo ay nandoon. At lahat ng ebidensya ay malinaw. Sa labas ng simbahan, nagsisimula ng dumami ang tao. May nag-live sa social media. Ang isa sa mga cellphone video ay na-upload sa loob ng 15 minuto. Sa footage, isang lalaki, hawak ang kutsilyo, hinahabol ang pari, at biglang huminto sa ere. Tila na kuryente. Tila pinigil ng hangin mismo. At sa sunod na frame, liwanag. Walang special effects. Walang filter. Walang nakakaintindi, pero lahat ay may tanong. Ano to? Sa loob, sinimulan na ng mga otoridad ang standard protocol, tinawag ang backup, nagsimulang magtanong ng mga pangalan, pinipilit intindihin ang hindi maintindihan. Si Ricardo Domingo ang unang lumapit. Sir, anya sa isang investigator, hindi ito normal. Hindi lang ito attempted murder. May nangyari dito. May hindi kayang ipaliwanag. Sir, kailangan lang po naming malaman kung may footage. Meron. 17 cellphone. May CE. Pero hindi po sapat ang video para maramdaman mo yung nangyari. Sa tabi nila, si Maria Lu ay pinapakita ang kanyang video sa isang babaeng media personnel. Hindi po ako nag-edit, tingnan nyo. Tuloy-tuloy yan. May oras. May audio. Napatingin ang babae sa screen. At natigilan. Sa loob ng 5 segundo ng video, napaluha siya. Hindi dahil sa takot, kundi sa hindi may paliwanag. Sa istasyon ng pulis, si Rashid ay nakaupo. Tahimik. Hindi nakaposas. Hindi nagreklamo. Sumusunod sa bawat utos, bawat tanong. Isang pulis ang nagtanong, ano ang motibo mo? Sumagot si Rashid, marahan, gusto ko sanang patunayan na may hustisya sa pamamagitan ng paghihiganti. Pero mali pala ako. Mali ako ng galit. Mali ang direksyon. Mali ang Diyos na iniisip kong gusto ng dugo. Walang makapagsalita sa kwarto. Ang mga salita ni Rashid ay hindi scripted. Hindi rehearsed. Hindi parang galing sa abogado o coach. Ito'y galing sa isang kaluluwang basag pero buo na muli. Lumipas ang ilang oras. Pumunta ang isang psychiatrist para sa initial assessment. Si Maria Santos. Sanay siya sa trauma cases, mga radicalized youth, mga violent outbursts. Pero pag-upo pa lang niya kay Rashid, ramdam niyang kakaiba ito. Alam mo ba kung bakit ka narito? Tanong niya. Opo, sagot ni Rashid. Alam kong ako dapat ay nanakit. Pero hindi ko na kaya. Hindi ko na yon. Hindi na ako yon. Anong nangyari? May tumingin sa akin. Hindi dahil sa ginawa ko. Hindi dahil sa intensyon ko. Kundi dahil sa kung sino talaga ako bago ako nalason ng galit. Ang kamay ni Santos ay huminto sa pagsusulat. Ito ba'y schizophrenia? Dissociative disorder? O pagbabalik ng isang pagkataong matagal ng tinabunan? Sa loob ng Quiapo Church, naglagay ng closed for investigation, sign may police tape. Walang misa. Walang tao. Ngunit sa labas, libo-libo ang nagsisidatingan. Nagdadasal. May hawak na kandila. May nakaabang na media van. Ang #Quiapomiracle ay nagtrending sa loob ng 3 oras. Global. Nang malaman ng kardinal, agad siyang nagpatawag ng meeting. Kailangan daw ng masusing investigasyon. Hindi pwedeng basta tawaging milagro. Kailangan ng ebidensya. Kailangan ng validation. Pero sa mga puso ng naroroon, walang duda. Hindi ito kwentong gawa-gawa. Hindi ito scripted. Ito'y buhay. At nasa mukha ng lalaking dating may hawak ng kutsilyo, ang ebidensya ay buo. Sa presinto, si Rashid ay binigyan ng tubig at tinapay. Hindi siya humingi ng abogado. Hindi siya umangal. Ang tanging hiling niya, isang kuran. Gusto ko lang pong bumalik sa simula, anya. Hindi para itama ang relihiyon ko, kundi ang pagkatao ko. Isang opisyal ang lumapit kay Padre Miguel sa labas ng istasyon. Padre, bakit niyo po siya pinatawad? Hindi pa nga po siya sinasampahan ng kaso. Tumingin si Padre Miguel sa kanya, tahimik. Dahil kung hindi ko siya patatawarin, mas masama pa ako sa kanya. Kinabukasan, headlines. Attempted murder turned miracle. Kutsilyo sa Quiapo, liwanag sa simbahan, radikal na lumuhod, luhang mas mabigat pa sa bala.
Ang mga komentarista sa RI ay nag-aaway. Ang mga scientist ay nagde-debate. Ang mga theologian ay nahahati. Pero ang mga tao, tahimik. Marami ang pumipila sa labas ng simbahan. Hindi para makita ang rebulto. Hindi para mag-selfie. Kundi para manahimik. May isa pa silang tanong na hindi pa nasasagot. Sino ba talaga si Rashid Malik? At bakit ang Quiapo? Hindi sa Quiapo nagsimula ang lahat. Hindi sa kutsilyo. Hindi sa simbahan. Ang totoong apoy ay sinindihan sa lugar na malayo sa Maynila, sa lungsod ng Marawi, 7 taon bago tumigil ang oras. Ang batang si Rashid Malik ay 16 na taong gulang noong pumutok ang giyera sa Mindanao. Noong Mayo 2017, wala pa siyang balbas, wala pang kasintahan, at ang tanging iniisip niya ay kung paano matutulungan ang amang si Hasan sa pagpipintura ng mga bahay. Maliit ang kinikita, pero sapat para sa pamilya, ina, 2 kapatid na babae, at isang silid na bahay na yari sa hollow blocks. Isang araw, habang pinipinturahan nila ang pader ng isang paaralan, narinig nila ang putok. Hindi lang isa. Sunod-sunod. Mabilis. Dire-diretso. At hindi ito putok ng paputok, ito'y putok ng digmaan. Sa bahay, sigaw ng ama. Hinila si Rashid, pinatakbo. Hindi na nila nakuha ang mga gamit. Pagdating sa kanilang barong-barong, dumapa silang lahat sa sahig. Sa labas, ang langit ay parang nilamon ng usok. Ang paligid parang binutas ng mga bala. 5 araw silang hindi lumabas. Walang tubig. Walang kuryente. Walang radyo. Tanging takot, katahimikan at dasal. Sa ika-6 na araw, habang natutulog si Rashid, isang bomba ang tumama sa kalapit na bahay. Ang alinggaw nito ay sumabog sa pandinig niya. Parang may humigop ng hangin palabas ng mundo. Pagmulat niya, puno ng alikabok ang paligid. At ang kanyang ama wala na. Binalot ng semento. Kalahating katawan lamang ang nakita. Ang araw na iyon ang unang beses na sumigaw si Rashid hindi bilang bata, kundi bilang taong nawala ng bahagi ng kaluluwa. Mula roon, nagsimula ang pagtakas. Ang kanyang ina, si Amina, ay dinala ang magkakapatid sa isang kampo sa Iligan. Doon, sila'y tumira sa tolda. 3 pamilya sa iisang tent. Tubig mula sa drum. Pagkain mula sa relief. Ang dating tahimik na batang si Rashid ay naging tahimik sa ibang paraan, hindi na siya sumasagot, hindi na siya tumatawa, hindi na siya nagdarasal. Sa gabi, pinapanood niya ang mga bituin, iniisip kung nakatingin pa rin ang Diyos sa Mindanao. Hindi siya sigurado. 1 taon ang lumipas. Si Rashid ay nagtrabaho bilang kargador. Minsan construction. Minsan maghahakot ng kahon. Minsan tagalinis ng palikuran. Ang galit ay hindi sumigaw, kumulo lang sa loob. Tahimik. Pero tiyak. Parang tubig na pinakukuluan sa ilalim ng takip. Bakit tayo iniwan? Tanong niya minsan sa ina. Hindi tayo iniwan, sagot ni Amina. Tayo ang natira. Hindi niya iyon naintindihan. At hindi siya sumagot. Noong 2019, sa isang computer shop, nakita niya ang unang video. Isang lalaking may takip ang mukha, nagsasalita sa wikang hindi niya kabisado. May subtitle, ipaglaban mo ang mga pinatay. Ang mga pinatahimik. Ang mga dinuraan ng mundo. Ang unang reaksyon niya, inis. Ang sumunod, pag-usisa. Ang kasunod, paulit-ulit na panonood. Sa susunod na mga linggo, naipon ang mga video. May mga post sa forum. May mga taong nag-chat sa kanya. Laging nagsisimula sa tanong, kumusta ang pamilya mo? Nawalan ka rin ba? Gusto mo bang malaman ang totoo? Ang totoo raw ay hindi kasalanan ng giyera ang pagkawala ng kanyang ama. Kundi ng simbahan. Ng sistemang sumakop. Ng mundong hindi kailanman tumingin sa kanila bilang tao. At unti-unti, tinanggap niya yon. Hindi bilang buong katotohanan, kundi bilang kasagutan sa sakit na walang pangalan. Lumipat siya sa Maynila noong 2022. Nangako sa ina na maghahanap ng trabaho. Nagtrabaho siya bilang crew sa warehouse. Nagpapadala ng pera kada buwan. Pero gabi-gabi, bago matulog, binubuksan niya ang telepono. May bagong link. May bagong kwento ng pang-aapi. May bagong video ng batang umiiyak, ng matandang binubugbog, ng moske na winasak. At laging may kasunod, huwag kang manahimik.
Huwag mong hayaang walang kapalit ang dugo nila. Noong una, tinitingnan lang niya ito. Pagkatapos, nagsimulang magkomento. Pagkatapos, sumali sa isang online na grupo. Pagkatapos, nagkita na sila sa personal. 5 silang lalaki. Pawang galing sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pawang may mga sugat. Pawang may hinahanap hindi lang katarungan kundi layunin. Doon na nagsimula ang paghahanda. Maraming simbahan sa Maynila, sabi ng isa. Pero isa lang ang laging puno kahit weekday. Quiapo. Bakit doon? Tanong ni Rashid. Dahil simbolo. Lugar ng pananampalataya. Lugar ng sentro ng Katolisismo. Kapag doon ka umatake, maririnig ka. Tahimik si Rashid. Hindi siya agad sumang-ayon. Pero sa loob niya, may bumubulong, narinig ka ba noong pumatay sila sa pamilya mo? Hindi. Ngayon, ikaw naman ang maririnig. Pagka-uwi niya, hindi siya agad nakatulog. Bukas ng umaga, nag-jeep siya. Bumaba sa Quiapo. Tumingin. Tumayo. Nagmasid. Hindi siya pumasok. Hindi pa. Pero tinandaan niya ang oras ng misa. Ang pwesto ng altar. Ang galaw ng mga tao. Ang gwardya. Bumalik siya kinabukasan. Tapos kinabukasan ulit. 3 araw. Sa ika-4 na araw, pumunta siya sa hardware. Ace Hardware sa Rizal Avenue. Bumili ng kutsilyo. 8 pulgada. Carbon steel. May resibo. Isiniksik niya ito sa kanyang jacket. Tumingin siya sa sarili sa salamin ng sea ng mall. Walang emosyon sa kanyang mukha. Walang takot. Walang kaba. Walang ligaya. Tanging determinasyon. Bago matulog, binuksan niya ang cellphone. Pinanood muli ang video. Sa dulo, isang linya, ang katahimikan ay pagkakanulo. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Naligo. Nagsuot ng gray na jacket. Kumain ng tinapay. Uminom ng tubig. Umupo sa jeep. Tumingin sa labas ng bintana. Tahimik. Nang marating ang simbahan, bumaba siya. Tahimik ang paligid. Pumasok siya sa loob. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang tunog ng organo. Ang awit ng mga tao. Ang pabulong na dasal. Ang pagsindi ng kandila. Tiningnan niya si Padre Miguel sa altar. Tinitigan niya ang rebulto sa gilid. Sa loob niya may tanong, paano kung nagkamali ako? Pero agad itong tinabunan ng isa pang boses, wala ka nang babalikan. Wala nang silbi ang pag-urong. Hinawakan niya ang kutsilyo sa loob ng jacket. At huminga ng malalim. Sinubukan niya akong patayin. Ito ang unang linyang sinabi ni Padre Miguel sa investigador. Maayos. Diretso. Walang emosyon. Ngunit, tanong ng opisyal. Ngunit hindi niya ako tinamaan. At hindi dahil sa akin. May pumigil sa kanya. Isang bagay. O isang nilalang. Tahimik ang kwarto. 3 recorder ang nakasindi. 2 abogado ang naroon. Isang psychologist. Lahat nakatingin sa pari. Padre, mahinang tanong ng babae mula sa opisina ng gobernador, sinasabi ninyong himala ito. Hindi agad sumagot si Padre Miguel. Tumingin siya sa sahig. Sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay tumingin sa kanila. Ang tanong ay hindi kung himala ito. Ang tanong ay bakit kami piniling makasaksi. Sa kabilang gusali, sa isang kwarto na may salamin sa isang gilid, nakaupo si Rashid. Kalma. Tahimik. Sa harap niya si Air Maria Santos, clinical psychologist. May checklist siya sa clipboard. Mga standardized questions. Alam mo bang mali ang ginawa mo? Opo. Plano mo bang pumatay? Opo. Ano ang nagbago? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Basta't sa isang iglap, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. May tumingin sa akin. At nang tumingin siya, nakita ko kung sino talaga ako, hindi yung galit, kundi yung batang umiiyak sa ilalim ng tolda. Napatigil si Ea Santos sa pagsusulat. Hindi ito textbook answer. Hindi rin ito tipikal ng isang taong nagpapalusot. Rashid, marahan niyang tanong, ikaw ba ay may naririnig na boses na wala naman sa paligid? Napangiti si Rashid pero hindi baliw ng ngiti. Kalma. Totoo.
Hindi po boses. Presensya. Hindi ko po siya narinig, naramdaman ko siya. Ilang araw ang lumipas. Isinama sa pagsusuri si Air James De Vera, isang neurologist mula sa UP. Ginawa nila ang lahat, MRE, CT scan, blood test, stress index, hormone levels. Resulta. Normal. Walang anomaly. Walang brain injury. Walang sintomas ng schizophrenia, dissociation o kahit temporary psychosis. Pero may isang bagay na hindi tugma, ang baseline personality profile ni Rashid, mula sa dating records, school reports, at mga dating kakilala, ay malayo sa taong nasa harapan nila ngayon. Dati, impulsive, defensive, repressed. Ngayon, introspective, cooperative, emotionally open. Ang ganitong transformation ay nangangailangan ng taon. Therapy. Trauma processing. At kahit sa ganitong kalagayan, bihira pa ring magbago ang ugat ng pagkatao. Pero kay Rashid ito'y parang binura at isinulat muli. Scientifically, this is unexplainable, sabi ni AI. De Vera sa press briefing. Psychological transformations can happen, yes, but not like this. Not this sudden. Not this complete. Marami ang bumatikos. Tinawag siyang sensationalist. May mga nagsabing hinahanap lang nila ang spotlight. Pero ang video ay nandoon. Ang mga mata ng taong nanood ng footage ay hindi nagsisinungaling. May nangyari. Isang lalaking may hawak na kutsilyo ang natigil, hindi ng tao, hindi ng bala, kundi ng walang hangin. Samantala, si Padre Miguel ay unti-unting nilalamon ng tanong. Hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil sa lalim ng kanyang pagkakatanong. Tuwing gabi, binubuksan niya ang diary. Hindi para ikwento ang nakita, kundi para tanungin ang Diyos. Bakit ako? Bakit kami? Bakit siya? Dati, malinaw sa kanya ang lahat. Ang sakramento. Ang doktrina. Ang daan ng pananampalataya. Pero ngayon, may mga puwang. Mga espasyong hindi kayang punuan ng kaalaman, kundi ng pananahimik. Minsan, habang nagdarasal, hindi niya kayang tapusin ang Ama namin. Naiiwan siya sa linyang, at patawarin mo kami. Dahil ang nakita niyang kapatawaran ay mas malalim sa inaasahan niya. At iniisip niya, kaya ko ba itong gayahin? Dumating ang isang grupo ng mga investigator mula sa Vatican. Hindi sila nagpakilala agad. Tahimik silang pumunta sa simbahan. Nag-request ng footage. In-interview si Padre Miguel. Sa kanilang report, the phenomenon resists natural explanation. Testimonies are consistent. Footage presents no signs of manipulation. Subject shows post-traumatic clarity, not confusion. Isa sa kanila, si Cardinal Romano, ay lumapit kay Padre Miguel pagkatapos ng panayam. Padre, anya, hindi kami nagpapasya agad. Hindi kami nagtatakda ng himala hanggat walang masusing pag-aaral. Pero sa loob ng 27 taon ng pagsusuri ko ngayon lang ako natakot. Natakot po kayo? Dahil kung totoo ito, ibig sabihin, mas marami tayong hindi pa naintindihan sa awa kaysa sa kasalanan. Habang tumatagal ang investigasyon, lalo namang lumalalim ang epekto ng pangyayari sa publiko. Ang Quiapo ay ginawang pansamantalang lugar ng katahimikan. Walang misa. Walang sermon. Tanging panalangin. May mga lumuluhod sa harap ng rebulto. Hindi para humingi ng milagro, kundi para humingi ng direksyon. Ang ilan, sa unang pagkakataon, ay nagpakumbaba. Ang iba, sa unang pagkakataon, ay umiyak. Isang gabi, habang nakaupo si Padre Miguel sa loob ng simbahan, naramdaman niyang may humawak sa kanyang balikat. Si Rashid. Hindi ito eksena sa pelikula. Walang dramatic na music. Walang spotlight. Tahimik lang. 2 taong parehong sugatan. Padre, mahina ang boses ni Rashid. Salamat. Hindi ako ang gumawa. Alam ko. Pero nakita niyo pa rin ako. Tumango si Padre Miguel. Hindi kita nakita. Tinignan ka niya. Nakita ko lang ang liwanag na naiwan. Tahimik silang dalawa. Matagal. Walang salita. Pero maraming naipasa. Kinabukasan, dumating ang final psychological report. 3 pahina. Tama ang grammar. Kumpleto ang rekomendasyon. Pero sa gitna ng report, isang linya ang tumatak sa lahat ng nakabasa.
The patient presents not as a threat, nor as a victim, but as someone reborn, with no scientific basis for such shift. Hindi ito diagnosis. Ito'y pag-amin. Na minsan, kahit ang agham ay dapat matutong manahimik. Si Padre Miguel, sa kanyang humilya sa pribadong misa ng mga investigator, ay nagsabi ng isang bagay na hindi niya kailanman nasabi sa altar. Hindi lahat ng bagay ay kailangang ipaliwanag. Minsan, sapat na ang maramdaman. Sapagkat sa dulo, hindi lohika ang nagliligtas, kundi awa. At habang binibigkas niya yon, hindi niya namalayang muli siyang lumuha. Hindi dahil sa takot. Hindi dahil sa pagkalito. Kundi dahil sa isang bagay na bago sa kanyang pananampalataya, pagkakilala sa Diyos na hindi niya inaakalang ganun kalapit. Maagang dumating si Rashid sa courtroom. Nakaunipormeng kulay abo, walang posas. Tahimik lang siya sa bangko ng akusado. Nakayuko ang ulo. Hindi dahil sa hiya, kundi bilang paggalang. Ang mga kamera ay naroon. Ang media nakapwesto sa likod. Ang ilang testigo nasa gallery. Si Enze, Santos, si Ricardo, si Maria Lu, tahimik silang nanonood. Walang daladalang banner o placard. Wala silang sinigaw. Hindi ito protesta. Ito ay presensya. Presensya ng mga nakasaksi at nabago. People of the court, sabi ng judge, we are here today to determine accountability for an act that was, yield a legal definition, attempted murder. Ang prosecutor ay nagsalita muna. Tinukoy ang ebidensya, ang kutsilyo, ang video, ang intensyon. Malinaw daw. Sinubukan niyang pumatay. May plano. May motibo. May kasangkapan. Walang pag-aalinlangan. Guilty. Ngunit habang nagsasalita ang taga-usig, tahimik lang si Rashid. Hindi umiyak. Hindi nagtataas ng kilay. Hindi nagtatanggol. Parang tinatanggap niya ang lahat, hindi bilang parusa, kundi bilang kabayaran. Ngayon, wika ng judge ang depensa. Tumayo si attorney. Caloocan, isang court-appointed lawyer. Ngunit bago siya nakapagsalita, may kumilos sa gallery. Tumayo si Padre Miguel. Your Honor, may I request to address the court? Nagkatinginan ang lahat. Ang pari. Ang biktima. Siyang dapat galit magsasalita. Pinayagan siya ng hukom. Tumayo siya sa witness stand, suot pa rin ang kanyang itim na sotana. Diretso ang tingin. Mahinahon ang boses. Hindi ko po ipagtatanggol ang ginawa ni Rashid, panimula niya. Hindi ko rin po papawalan ng kabuluhan ang takot na naramdaman ng buong simbahan. Humina siya. Pero sasabihin ko sa inyo ang katotohanan, ang lalaking ito ay hindi na ang lalaking pumasok sa simbahan noong araw na yon. Walang sinuman sa atin ang makaintindi sa lawak ng galit na pinasan niya. Pero sa harap ng liwanag, siya'y nabasag at muling nabuo. Tahimik ang buong courtroom. Your Honor, dugtong ni Padre Miguel, ang hustisya ay hindi lang tungkol sa parusa, kundi pati sa pagkilala sa pagbabagong maaaring mangyari. Matapos ang deliberasyon, dumating ang hatol. Rashid Malik, wika ng hukom, ikaw ay napatunayang guilty sa attempted murder. Ngunit isinasaalang-alang ng hukuman ang mga sumusunod. Ang spontaneous confession mo, ang pagtanggap mo ng pagkakasala, ang testimonya ng mismong biktima. Kaya't ipinapataw sa iyo ang 10 taon na pagkakakulong, may posibilidad ng parol pagkatapos ng 5. Kalakip nito ang mandatory psychological treatment at paglahok sa interfaith dialogue programs habang nasa loob ng kulungan. Walang sumigaw. Walang nagpalakpak. Si Rashid ay tumango lamang. At sa mata niya, may katahimikang mas malalim pa sa pasya ng hukom. Sa loob ng piitan, hindi siya tinanggap agad. May mga kapwa bilanggo na agad siyang kinuwestiyon. Yan ba yung muntik ng pumatay ng pari? Muslim yan, di ba? Pero si Rashid ay hindi nakipagmatigasan. Tahimik lang siya. Nagdarasal. Nagbabasa. Nagpapakumbaba. Hanggang sa unti-unti, ang kanyang katahimikan ay nag-umpisang humipo sa iba. May isa, si Manoy Delfin, matagal nang nakakulong sa kasong murder, ang unang lumapit. Pwede ba kitang kausapin minsan? Kung gusto mo, sagot ni Rashid. Simula noon, isa-isa silang lumapit. Hindi para sa relihiyon. Hindi para sa debate, kundi para sa kapayapaan. Habang si Rashid ay tumutulong sa mga kapwa bilanggo, si Padre Miguel ay abala rin. Nagtayo siya ng maliit na programa, Tahanan ng Liwanag.
Layunin, iabot ang kamay sa mga kabataang naliligaw, nalalason ng galit, nagugutom sa direksyon. Hindi ito flashy. Walang press release. Walang malaking pondo. Isa lang itong lumang kwarto sa simbahan, ilang volunteers, at mga usapan na may saysay. Isa sa mga unang sumali ay isang binatang Muslim mula Tondo na muntik nang sumali sa isang grupong ekstremista online. Anong meron dito, padre? Tanong ng binata. Pakikinig. At kape. Tumawa ang binata. Pero hindi na siya umalis. Buwan-buwan, bumibisita si Padre Miguel sa kulungan. Hindi para magbigay ng sermon. Hindi para magpayo. Minsan, tatahimik lang silang dalawa. Minsan, mag-uusap tungkol sa simpleng bagay. Tungkol sa init ng panahon. Tungkol sa panaginip kagabi. Tungkol sa kung anong klaseng isda ang masarap iprito. Pero sa pagitan ng maliliit na usapan, nabubuo ang isang ugnayan. Hindi ng pari at kriminal, kundi ng dalawang taong parehong sumailalim sa isang bagay na hindi nila maintindihan, pero tinanggap nila. Isang araw, habang papalabas ng piitan, tinanong si Padre Miguel ng isang bagong gwardya. Padre, hindi ba kayo natatakot sa kanya? Tumingin siya sa gwardya. Hindi ako natatakot sa mga taong nabago ng awa. Natatakot ako sa mga ayaw magbago. Minsan, sumulat si Rashid kay Padre Miguel. Padre, minsan iniisip ko, hindi ako nakalaya sa bilangguan, pero pinalaya ako ng liwanag sa loob ko. Ang mga rehas dito ay hindi kasing sikip ng dati kong puso. Salamat. Hindi dahil sa pinatawad mo ako, kundi dahil hinayaan mong makita kita bilang tao. At hindi bilang simbolo. Tumulo ang luha ni Padre Miguel nang mabasa yon. Hindi dahil sa sentimentalidad, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Ang mga araw ay dumaan. Lumipas ang buwan. Si Rashid ay naging si peacemaker sa loob. Pag may gulo, siya ang tinatawag. Siya ang tagapamagitan. Hindi dahil sa titulo, kundi dahil sa presensya. Ang kanyang relihiyon ay hindi nagbago. Hindi siya naging Katoliko. Hindi siya nagpabinyag. Pero sa kanyang panalangin may kapayapaan. At sa kanyang puso may awa. Samantala, ang Quiapo Church ay muling binuksan. Walang ingranding anunsyo. Walang malaking misa. May bagong plakang inilagay sa gilid ng estatwa ng mahal na Birhen ng Kapayapaan. 14 na Setyembre 2025 dito, nanalo ang awa. Walang paliwanag. Walang talambuhay. Sapat na ang presensya. Sapat na ang katahimikan. Ngunit para sa mga 47 na naroon, para kay Maria Lu, na ngayon nagsusulat ng thesis tungkol sa mga aparisyon, para kay Yenji Santos, na ngayon nagtuturo sa mga bata ng katesismo, para kay Ricardo, na ngayon nasa seminaryo, para kay Antonio Cruz, na nagtayo ng samahan para sa mga pamilyang Muslim. Alam nila ang ibig sabihin ng bawat letra. Dahil minsan, isang araw, may liwanag na tumigil sa gitna ng dilim. At pinili silang makasaksi. Walang muling sumigaw sa loob ng Quiapo Church. Walang sumabog. Walang bagong himala. Pero may mga araw, kapag tahimik ang paligid at ang araw ay dumudungaw sa bintanang salamin, may sinag na tila humahalik sa marmol ng altar. Walang dramatic music. Walang usok. Pero mararamdaman mo na naroon pa rin siya. Tahimik. Buhay. Naghihintay. At doon, nagsimula ang pangmatagalang himala. Si Elrea Santos ay nakikita na ngayon tuwing linggo, suot ang dilaw niyang blouse, hawak pa rin ang lumang rosaryo. Pero hindi na siya laging nakaupo sa sulok. Ngayon, siya na ang nagtuturo sa mga bata. Alam niyo ba kung paano nagsasalita ang Diyos? Tanong niya minsan sa klase. Hindi sa kulob, hindi sa lindol, minsan sa katahimikan. Minsan sa luha. Minsan, sa isang matandang babae na hindi handang sumuko. Ang kanyang apo. Nakakalakad na. Malusog. Nakatatakbo pa sa paligid ng simbahan. Salamat po sa dasal niyo, Elrea Santos, sabi ng isang ina. Hindi dasal ko yon, sagot niya. Dasal nating lahat. Si Ricardo Domingo ay hindi na gwardya. Hindi na rin lang saksi. Ngayon, seminarista na siya. Tumanggap ng tawag na hindi niya inaasahan sa edad na 43. Akala ko, huli na para sa akin, anya sa kanyang rektor. Pero minsan, ang Diyos ay hindi tumatawag sa handa. Tinatawag niya ang handang magpahanda.
Tuwing gabi, nagsusulat siya sa kanyang journal, hindi ko pa rin lubos maisip kung anong nakita ko. Pero alam kong hindi ako kailanman magiging pareho. At kung yun lang ang layunin ng liwanag na yon, sapat na yon para sa akin. Si Maria Lu, ang estudyante, ay hindi naging vlogger tulad ng iba niyang kaklase. Hindi rin siya naging influencer. Naging manunulat siya. At ang thesis niya, ang himala ng katahimikan, isang pag-aaral sa awa bilang wika ng Diyos. Ipinasa niya ito sa kanyang professor. Mas spiritual kaysa academic, puna ng guro. Ngunit hindi nito binago ang marka. Highest grade pa rin. At ngayon, ginagamit ng ibang kolehiyo bilang basihan para sa discourse tungkol sa interfaith experiences. Minsan, bumibisita siya sa simbahan. Hindi para mag-record. Para lang umupo sa bangko. At tumahimik. Kasi doon niya unang narinig ang tinig ng lola niyang matagal nang wala. At kahit hindi na niya ito naririnig ngayon, naniniwala siyang babalik ito kapag kailangan. Si Antonio Cruz, hindi na lang jeepney driver. Nagtayo siya ng organisasyong tinawag na Buklod ng Tahanan. Tumutulong sa mga pamilyang Muslim na nakaranas ng diskriminasyon o displacement. Dati, takot ako sa hindi ko kilala, anya sa isang forum. Ngayon, alam kong ang hindi ko kilala ay pwedeng maging kapatid ko sa kapayapaan. Nakikita siyang madalas sa may rekto, dala ang flyers, nakangiti, naka-long sleeves kahit mainit. Pwede tayong magkaiba ng relihiyon pero pareho tayong tao. At pareho tayong tinawag magmahal. At si Rashid, ang peacemaker, ay nanatiling ganoon sa loob ng kulungan. Ngayon, tinuturuan na niya ng Quran ang ibang Muslim inmates. Hindi para baguhin ang paniniwala, kundi para ituwid ang maling interpretasyon. Nagpapaturo na rin siya ng basic theology mula sa isang volunteer priest. Hindi para magpalit ng pananampalataya. Para lang maintindihan ang pananampalataya ng taong tumingin sa kanya, hindi bilang kalaban, kundi bilang tao. Buwan-buwan, sinusulatan niya si Padre Miguel. Hindi palaging malalim. Minsan tungkol sa halaman. Minsan tungkol sa ulan. Minsan isang tanong lang, Padre, sa tingin mo ba, pinangarap akong mabuhay muli? Sumasagot si Padre, hindi mo kailangang mamatay para mabuhay muli. Pero minsan, kailangang mamatay ang galit para muling mabuo ang puso. At si Padre Miguel, sumulat ng libro. Hindi memoir. Hindi theology book. Isang manipis na aklat na pinamagatang 14 na Setyembre, mga tala ng isang pari. Puno ito ng maikling refleksyon. Mga tanong. Mga pangungusap na walang tuldok. Mga pahinang walang sagot. Pero sa bawat pahina, may isa lang ulit-ulit na tema, awa. Hindi niya ito iprinomote. Walang interview. Walang marketing. Pero umabot ito sa mga seminaryo, kulungan, komunidad ng Muslim, at simbahan sa malalayong probinsya. At kung may isa mang linyang sinipi ng karamihan, ito ay, hindi ko nakita ang Diyos. Pero nakita ko kung paano siya tumingin sa amin. Ngunit higit sa lahat, ang 47 naroroon sa simbahan ng araw na yon ay nagpatuloy sa kanya-kanyang buhay. Iba-iba ang naging direksyon. May umalis sa Maynila. May nagpakasal. May nagtrabaho abroad. May nanatili. Pero iisa ang bitbit ng bawat isa, ang araw kung kailan huminto ang oras, at nagsimulang tumakbo ang puso. Ang isang binatilyong sakristan na naroon sa likod ng altar ay naging guro. Ang isang construction worker ay bumalik sa probinsya at nagtayo ng maliit na kapilya. Ang isang vendor ng kandila ay nagsimulang magbigay ng libreng pagkain tuwing Biyernes. Lahat sila walang press. Walang headline. Walang certificate. Pero araw-araw, ginagawa nilang totoo ang nakita nila. Ang liwanag na yon, hindi na nasa simbahan. Nasa kanila na. Ang simbahan ng Quiapo ay nanatiling bukas. Walang bagong milagrong naiulat. Walang bagong rebultong gumalaw. Ngunit isang araw, isang batang babae ang nagtanong kay Padre Miguel, Padre, totoo po ba ang nangyari noong araw na yon? Umiti ang pari. Anong tingin mo? Parang fairy tale po, sagot ng bata. Tumingin si Padre Miguel sa rebulto. Tahimik. Kahoy. Kulay puti at asul. Walang liwanag. Walang tunog. Siguro nga parang fairy tale, sagot niya. Pero minsan, ang kwento ng Diyos ay parang alamat. At ang tanong lang ay, gusto mo bang sumali sa kwento? Tumango ang bata.
At kung sasali ako, Padre, sino po ako sa kwento? Ngumiti si Padre Miguel. Ikaw na ang bahalang pumili. Kasi minsan ang milagro, hindi hinihintay. Ginagawa. At ngayon, tanong namin sa iyo, ikaw na nagbabasa, nakikinig, nanonood. Saang bahagi ka ng kwento? Ikaw ba si Rashid, na pinipiling magsimulang muli? Si Padre Miguel, na natutong kilalanin muli ang pananampalataya? Si Maria, Ricardo, Antonio, Inra Santos? O isa sa mga 47? Kasi kung totoo ang isang bagay sa lahat ng ito ay ang milagro ay hindi natapos sa Quiapo. Hindi iyon nakulong sa simbahan. Hindi iyon natapos sa liwanag. Ito'y umalis sa pinto. Sumakay sa jeep. Tumawid sa lungsod. Lumipad sa mga screen. At ngayon, nakarating sa'yo. Ano ang gagawin mo dito? Ibahagi ang kwento. Sabihin ito sa mga taong nakalimutang may liwanag sa gitna ng dilim. Magsindi ng kandila sa puso ng isa pang tao. Kahit isang beses. Kahit isang salita. Sapagkat kung may natutunan tayo sa araw na yon, ito ay, ang awa ay hindi kwento. Buhay ito. At ikaw ang susunod na magdala nito. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.